Inihatid si Britney ng tanaw ng ginang nang lumabas na doon at hindi nagpapigil na lisanin ng mansyon ng mga Baruel. Bumalik siya ng hotel kung saan doon na lang niya hihintayin umuwi ang mga anak. Ginugol niya lang ang buong maghapon sa pagre-research online tungkol sa naging buhay-buhay ni Kenji. Habang wala sila sa bansa na halos ay wala siyang nakuhang impormasyon. Mga lumang article pang mga nakalap niya na pakalat-kalat online. Hindi na rin siya naging active sa social media. Bulong niya nang i-unblock ang account ng asawa at bisitahin yon. Wala sa sarili niyang iniscroll ang conversation nila sa inbox hanggang sa nakarating siya sa mga sweet messages nila ng asawa. Wala sa sarili siyang napahaplos sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Hindi niya pinansin ang mga message ni Maki na panay ang sulpot sa notification bar. Nagtatanong at nakikibalita sa nangyari. Ayaw niya na muna tong makausap. Sa tingin niya nagiging toxic ang nobyo niya at isa ng factor noon ay malayo siya dito. Dapat sana talaga hindi na lang ako nakipagrelasyon. Wala sana akong ibang iniisip kundi ang mga bata. Inayos ni Britney ang hilatsa ng mukha nang marinig ang ingay ng mga anak na nasa labas ng mga hotel room nila. Huwag masyadong maingay, baka tulog ang mommy ha? Nangibabaw na saway sa kanila ni Manang Elsa. Pagpasok sa loob ay sinalubong na sila ni Britney upang yakapin. Namilog ang mga mata niya nang makitang mga dala nitong laruan nang iba'y hindi pa nabubuksan. Hindi na siya nagkomento pa tungkol sa bagay na yon. Nagsimulang masayang magkwento sa kanyang dalawang bata na lagpas-lagpasan lang sa kanyang tenga. Ang tanging natatandaan niya ay maligayang-maligayang dalawang bata sa experience nila habang kasama nila si Kenji ngayon. Daddy, so generous, Mommy. Alam mo ba marami siyang toys na binili para sa amin ni Andrea? Ang sabi niya ang mga toys na yun binili niya habang hindi niya tayo kasama. There's a quiet a lot. Ibig sabihin di kami ni Daddy kinalimutan kahit nasa malayo tayo sa kanya nakatira. Si Noah na umaapaw ang kaligayahan sa mga mata niya. Really? Pati si Andrea meron? Of course, Mommy. I'm also Daddy's daughter. Si Andrea nakagaya ni Noah ang kistap ng mga mata ng oras na yon. Oh great. Nag-enjoy ba kayo? Sabay na tumango ang ulo ng dalawang bata. Bukas ulit Mommy. Yeah, sure. Sasamahan ko kayo dahil may kailangan din kami pag-usapan ng Daddy. Sa sinabing yun ay mas na-excite pang dalawang bata na hindi na mahintay ang pagsapit ng panibagong araw. Kung anong nararamdaman ng mga bata, ay yun din ang nararamdaman ng mga sandaling ni Kenji na nasa silid na't paulit-ulit na in-scroll ang kuha nilang mga larawan sa mall ng dalawang bata. Hindi siya makapaniwala na aabot sila sa puntong iyon dahil sa pangit na paghihiwalay nila noon ng kanyang asawa. Masaya siya. Masaya na siya na hanggang doon na lang sila ng asawa. Basta makapiling niyang anak, samahan pa ni Andrea sapat na rin yun. Masaya ka na ba na nakita mo muling mga anak mo, iho? Si Mrs. Barrowell na siyang nagdala ng inuming gamot ni Kenji at saka ng tubig. Hindi niya gustong pangunahan si Britney kung kaya hindi niya sasabihin sa anak na nagpunta ito doon. Oo naman mom, ibang saya kapag nakakapag-bonding sa kanya. Noon nakala ko wala lang yun sa akin pero ngayon alam ko yun. Kung ano yung mga binaliwala ko noon, mapapasaya pala ako ngayon. Nagtaka si Kenji kung bakit bigla na lang siyang niyakap ng ina. Mukhang may tinatago to sa kanya. What's wrong mom? May problema ka ba? Wala, gusto lang kitang yakapin ng panganay ko. May masama ba sa ginawa ko? Mapanuring tingin ni Kenji ang mukha ng kanyang ina na hindi makatingin sa kanya ng derecho. Sandali, Mommy. Binigyan ka na naman ba ng bagong isipin ni Odessa? Natawa na doon ang ginang at mabilis na ipiniling ang ulo. Hindi huwag mong idamay ditong kapatid mo na gumagawa ng paraan para maging masaya ka ngayon. Tinawagan mo na ba siya? Hindi na nakasama si Althea sa pagsundo sa mga pamangkin niya upang ihatid. Tangi ang driver na lang nila yon. Hindi pa. Tawagan mo. Magpasalamat ka man lang sa kapatid mo. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi kayo magkakabanding ni Noah. Natatawa pang wika ng ginang na may bahid na pang-aasar sa panganay niyang anak. Mamaya na, Mommy. Bago ako matulog, tatawagan ko siya. Sige, ano yan? Picture mo kasama ng mga bata? Patingin nga. Iniabot naman agad ni Kenji ang kanyang cellphone sa ina. Maligayang pinagmasdan din ng ginang ang bawat larawan ng kanyang apo at anak. Mababanaag sa kanilang mga mata na bawat minutong magkasama ay sulit na sulit. Ma'am, kung maging matino lang ba ako noon sa tingin mo, masaya kami na binuo kong pamilya ngayon? Out of the blue ay biglang tanong ni Kenji. Gusto lang naman niyang makuha ang opinyon ng kanyang ina sa bagay na yon.
Mula sa screen ng cellphone ng anak ay umangat ang mga mata ng ginang sa mukha ng anak na bagamat nakangiti ay mababakas ang sobrang pangihinayang. Lumalim pang habag na nararamdaman ng ginang. Sa kanyang anak, nalulungkot siya na naka-move on na si Britney. Natuto na itong magmahal ng iba samantalang ang anak ay naroon pa. Naiwan sa kanilang nakaraang hindi man lang tahasang aminin sa kanya ay naghahangad na muling mabuo ang pamilya. Yung totoo, Kenji, umaasa ka ba na may pag-asa pa kayong dalawa ni Britney na maging maayos? Napaiwas na ng tingin sa kanyang lalaki. Umaasa siya dati kahit na-divorce na sila. Ngunit nang malaman niya mula kay Noah kung anong plano ng kanyang ina sa tinatawag nilang Tito Maki, parang kadilang naupos na ang pag-asa niya. Ayon pa sa anak at mahal na mahal ng Tito Maki niya si Britney, kaya sino siya para muling pumasok sa buhay nilang mag-iina at manggulo. Nakaraan na siya at si Maki na ang present. Nahuli na siya ng dating o sadyang hindi natugma ang kanilang daang nilalakaran ngayon. Nagtatanong lang siya ngayon sa ina dahil gusto niyang ma-imagine na sana na meron silang masayang pamilya. Hanggang doon na lamang naman yun. Hanggang sa kanyang imahinasyon ang pangarap niya. Hindi naman sa ganun, Mom. Alam ko namang ang labo na noon sa ngayon. Pero kung naging matalino lang sana ako noon, hindi ba? Kung pamilyang naging priority ko at hindi ibang tao. Kung naging wais ako. Kinabukasan ay maagang gumising si Kenji. Excited siya sa pagbabalik ng dalawang batang nangako sa kanya na muling bibisita at aagahan din nila. Hindi pa siya nagsisimulang kumain nang dumating ang dalawang bata ng mansyon. Malapad na siyang napangiti na marinig ang boses nila na nasa labas pa lang ng kusina ay tinatawag na siya kaagad. Sobrang saya ng mga sandaling iyon. Walang pagsidla ng tuwa niya, lalo nang bumungad sa sala sa may pinto. Daddy! Naguunahan sina Noah at Andrea sa pagtakbo upang mabilis na makalapit sa kanya upang yumakap lang at magmano. Halos sumabot ang ngiti ni Kenji sa kanyang tenga, ngiting-ngiti rin ang kanyang mga mata na dati halos mawala ng pag-asa. Iba na talagang epekto sa kanya ng dalawang bata. Naroon din si Mr. Barrowell. Kasana din sa hapag kung kaya naman hindi ito makapaniwala sa pagiging close na agad ng mga bata sa panganay niyang anak. Hindi yun ang tagpong kanyang inaasahan kahit pa nakwento ng asawa niya sa kanya. Ang bagay na yun ang nagdaang gabi. Magmano kayo sa lolo niyo, utos ni Kenji ni kinurong kanyang ama, natiling nakatingin ang mga mata sa banda nila. Walang kiyemeng magkasunod na lumapit sina Andrea at Noah. Nainunang mag-bless kay Mr. Barrowell bago bumaling naman kay Mrs. Barrowell na matapos magbano sa kanya niyakap ng dalawang batang parehong apo ang turing. Hindi pa nakontento doon ang ginang, pinaupo niya ang dalawang bata sa kandungan niya na kagad namang sumunod. Kumain na ba kayo? Malambing na tanong ng ginang na mabilis na tinaniman ng halik ang magkabilang pisngi nila. Opo, tapos na po. Magalang na sagot ni Noah na biglang nilingon ng ama na natiling nakatingin sa banda nila. Wala kayong gustong kainin? Baka may gusto kayo sa mga nakahain. Malambing na tanong na muli ng ginang. Sabay na umiling ang dalawang bata na parehong nakaupo sa kandungan ni Mrs. Barrowell. Nanatiling mga mata kay Kenji na nagtataka na mukhang may gustong sabihin ng dalawang bata. Kaya naman pinili niyang magtanong dito. Naisip niya na baka may gusto silang kainin at nahihiya lang na sabihin sa kanyang ina at sa kanya nila sasabihin yon. May sasabihin ba kayong dalawa sa akin? Yes, Daddy, si Andrea na kinagulat ni Mr. Barrowell kung bakit ganun ang tawag nito kay Kenji. Nalilito man na hindi na ito nagkomento pa at ipinagpatuloy na lang ang mabagal na pagkain. Kasama namin ngayon dito si Mommy. Anitong biglang huminang boses na bahagyang tinakpan ang gilid ng labi ng isa sa mga munti niyang kamay. Literal na nabitawan ni Kenji ang kanyang hawak na kobyertos na ikinabaling ng mga mata ng mga kaharap sa kanya. Sabi niya kagabi may sasabihin daw siya sa'yo. Si Noah nang ngiti-ngiti pa rin na parang tinutokso ng ama. Binalingan ni Kenji ang mga magulang. Nagbabaka sakali siyang makakakuha siya ng sagot dahil baka may alam sila kung bakit bigla dong pupuntang dati niyang asawa. Humiling ang kanyang ina na gano'n na lang pagtanggi kahit na alam niya kung anong sadya doon ni Britney. Gayon din ang kanyang ama na halatang wala ring alam sa nangyayari. Wala kaming alam, pagsasatinig na sabay ng mag-asawa. Excited si Kenji, oo, pero kinakabahan din siyang bigla. Wala siyang maisip na kailangan nilang pag-usapan, maliban na lang kung tungkol yon sa dalawang bata na nasa harap niya. Bigla niyang naisip na baka magpapaalam na silang babalik ng Malaysia. Bigla siyang nalungkot sa isiping iyon dahil parang ang saglit lang naman na pinahiram nito ang anak. Oops, that's supposed to be a secret, Daddy. Huwag mo sasabihin kay Mami na sinabi namin sa'yo. Pahabol ni Noah nang ngiti-ngiti pa rin sa nakita niyang gulantang na reaksyon ng ama.
Pagagalitan niya kami kasi sinabi namin kagad sa yung kasama namin siya pupunta dito. Humagikik pa ito ng mahina. Kinalma ni Kenji ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng ipakita sa dalawang bata. Nakabado siya ngayon na makakaharap ang kanilang ina. Mausisa pa naman ng mga ito, lalo na si Noah. Si Andrea tamang tingin lang pero si Noah parang mahirapan na silang magtago dito ng totoo at magsabi ng kasinungalingan kaya dapat na mag-ingat. Talaga, kasama nyo? Kunwari baliwalang tanong ni Kenji na mabilis na napainom ng tubig upang ibaling doon ang buong atensyon. Parang biglang nabulabog ang kanyang mundo kapag naisip niya na mag-uusap daw sila ni Britney. Yes, Daddy. He's in the living room with Manang Elsa and Yaya Tina. Hindi makita'y mabilis na lumipad ang mga mata ni Kenji sa labas ng pintuan ng kanilang kusina. Bigla niyang na-imagine kung anong suot nitong damit, kung anong reaksyon nito kapag nagtama ng mga mata nilang dalawa. Sa laman ng kanyang isipan, hindi niya mapigilang matawa sa kanyang sarili. Para siyang timang sa mga naiisip. Puntahan niya na doon ang dalawang bata. Ayos lang ako dito. Taboy ni Britney kay Manang Elsa at Yaya Tina na nag-alangan siyang iwanan sa living room. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon ng mga Barruel. Baka malikot sila. Nag-aalangan na tinignan siya ng dalawa. Nagulat kasi siya nang biglang tumakbo doon ang dalawang bata. Nang malaman sa maid na sumalubong sa kanilang naroon si Kenji, kasamang mga magulang at kumakain pa ng almusal. Gusto niyang pigilan ng mga to, ngunit nahuli na siya. Nasa may pintuan na sila ng kusina na mapansin niya to. Sige na, seryoso ng boses niya dahil mukhang walang planong mga kaharap niyang sumunod sa dalawang bata. Nakakahiya kung makakastorbo sila sa hapag. Alam niyo naman kung gaano kakulit sila lalo na si Noah, hindi ba? Bantulot man ay napilitang sumunod ang dalawa. Hindi nila masabi kay Britney na ayos lang yon dahil kasundo naman nila si Kenji. Matutuwa pa nga tong naroon ng dalawang bata. Malamang ay kakatawa rin to ng mga lolo at lola. Ang pasaway pa naman ng mga batang yon. Naku, nakakapag-alalang pabayaan sila dahil baka may mabasag. Tahimik na naupo si Britney sa sofa. Muli ginala niyang mga mata sa paligid. 3 beses pa lang siyang nakakapunta ng mansyon. Nung una ay noong sinundo niya nila sa Paris at nag-stay sila doon. Ngunit dahil problemado kung kaya naman, hindi niya napunang ganda ng interior design ng mansyon sa bulwagan pa lang. Pangalawa ay kahapon at ang pangatlo ay ng araw na yon. Komportable naman siya sa lugar. Medyo nailang lang dahil makailang beses ng pinag-isipan kung anong sasabihin niya kay Kenji. Hindi magandang huli nilang pagkikita sa Luneta. Just be yourself, Britney. Straight to the point. Sabihin mo kagad ang pakay mo na walang kahit na anong paligoy-ligoy. Bumalik sa tamang isipan si Britney at kaagad na napaahon sa sofa niyang makita niyang magkasunod na lumabas mula sa kusinang mag-asawang Barruel. Kapwa malaki ang ngiti nila sa kanya, kung kaya naman kinailangan niyang suklian yon dahil nakakahiya naman. Kung hindi at babaliwalain niya lang. Puno ng paghingi ng pasensyang mga mata ni Mr. Barruel sa kanya na lumapat ang tingin nito kay Britney na kaagad namang nahulaan ng babae na tungkol yun doon sa divorce paper nila ni Kenji na hindi nila nagawang maipasa sa tamang oras kung kaya naman ngayon ni kanya ito malaking problema pa. Hindi pa tapos kumain si Kenji. Kumain ka na ba? Unang tanong ng ginang sa kanya matapos niya magbeso't batiin to. Bakas din sa mukha ng ginang ang tensyon. Sumalo ka sa kanila kung hindi pa. Alam niyang paniniwala niyang mga ito ay hindi niya na in-laws. Matagal na naputol ang connection nila sa pagiging ganon. Ngunit ngayong alam niyang hindi pa sila divorce ng asawa ay marapat lang na magbigay siya ng paggalang sa kanila. Hindi na rin naman mabigat yon para kay Britney na maghahanap pa siya ng kung sinong dapat nasisihin. Pinapaniwala na lang niya ang kanyang sarili na maayos na yon sa araw na yon. Kagaya na sinabi ng ginang sa kanya, maniniwala siyang hindi mahirapang magpapirma. Tapos na po, hintayin ko na lang po silang matapos dito. Nagpaalam na si Mr. Barruel na sa tindig at bihis ay paalis ng mansyon. Hindi na yun katakataka sa paningin ni Britney dahil sa lagay ng katawan ni Kenji, malamang itong humahawak ng mga negosyo nila. Inihatid ang asawa ng ginang sa may pintuan at matapos noon ay binalikan niyang muli si Britney upang iestima naman habang hinihintay na matapos si Kenji sa kanyang pagkain. Kasalong 2 batang nagsabing kumain na. Pero naroon sila sa kusina at kumakain na muli ng aluki ng ama nilang sumulo. Kukunin ko lang ang papel, iha. Dito ka lang. Saglit na saglit lang ako. Ani Mrs. Barruel ang tinutukoy ang panibagong divorce paper nila ng asawang niya si Kenji. Nakuha ko rin yung kaagad kahapon eh. Nagpresentang ginang na siya ng bahala sa bagay na yon. Inistoro pa nga ni Mrs. Barruel ang magaling na abogado nila noong kinuha na si Attorney Nick Bentacourt tungkol sa panibagong divorce paper ng nagdaang araw.
Mabuti na lang at maluwag ang schedule ng abogadong natandaan pa sila kahit na ilang taon na rin naman ang lumipas. Matapos ang insidente na nangyari noon sa Paris. Sige po, umalis ang ginang at ilang sandali pa'y muli itong bumalik dalang isang envelope kung saan ang papel. Biglang kinabahan na naman dun si Britney. Second attempt na nila ito tungkol sa divorce paper. Pagkasign nyo, dadalhin lang ito sa RTC para maipasa. Pagkatapos noon ay pwede nang mag-proceed ng next step. Sambit pa ng ginang na marahang kinatangulang ni Britney. Planado na niya sa kanyang isipan ng mga gagawin niya kapag nagtungo na doon. Ipapasa mo lang siya. Pagkatapos ay iwanan mo na. Hindi nagtagal ay maingay na lumabas ng mga bata mula sa loob ng kusina. Kasunod nila si Kenji na kagaya ng inaasahan. Lulanto ng kanyang wheelchair. Marahang tinutulak ng kanyang caregiver. Nahigit ni Britney kanyang hininga na magtamang kanilang mga mata ng dating asawa. May kung ano sa mga tingin nito na parang mga tingin na kagaya noong magkasintahan pa lang sila dati. Magaan, puno ng pagmamahal at mayroong pangungulila. Hindi alam ni Britney kung guni-guni lang niya ba, pero nakita niyang kumikinang din ang mga mata nito nang masulyapan siya. Bagamat walang pagkakaiba ang kanyang itsura noong una silang nagkita sa competition. Mabuhok na mukha na parang sinadya na niyang hindi tanggalin yon. Mahabang buhok na nakapusod sa likod ng lalaki. Ngumiti si Kenji kung kaya naman kahit ilaw ay pilit nang ngumiti na rin si Britney. Naroon ang kanilang mga anak at pinapanood sila. Noah, Andrea, sama muna kayo sa akin ha? May pag-uusapan na lang ang mommy at daddy niyo sandali. Si Mrs. Barwell na nauna nang lumapit sa mga bata at hinawakan na sila sa magkabila nilang braso. Bago pa man makapag-react ang dalawa na halatang ayaw iwan ng mga magulang, ay nagawa na silang mahila at mabitbit ng ginang. Sumunod naman kaagad si naman ng Elsa at Tina. Inayos lang ang wheelchair ni Kenji at umalis na rin doon ang caregiver nito, kung kaya naman silang dalawa na lang ang naiwan. Sa sandaling yon ay parang maubusan na ng hininga niya si Britney. Ngayon na lang kasi sila ulit nakapagsolo. Have a seat, Britney. Nautal na saad ni Kenji na napansin ang ginawang paglinga ng mga mata ng dati niyang asawa sa paligid. Tila naghahanap kung may iba pa ba sila doong kasama. Hindi naman makapaniwala si Kenji na nasa harap na ulit ito, ang famous na art artist na kilala bilang Joanna Barwell. Gusto mo ba sa mas private place tayong dalawang mag-usap? Pwede naman doon sa office ko kung nag-alinlangan ka dito. Tatawagan kong caregiver upang sabing ihatid ako doon at wag na, dito na lang. Hindi rin naman magtatagal ang magiging pag-uusap natin. Mabilis na pagputol sa kanya ni Britney na hindi na magawang tignan ang kanyang mga mata na mas tumindi ng kanyang kaba. Pinaupo ni Britney ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwalang ang babat kalmado ng boses ngayon ni Kenji. Hindi siya sanay. Parang ibang taong kaharap niya. Walang bakas ng malademonyong mukha at satanas na boses nito ngayon sa katauhan ni Kenji. Ibang-iba ang timbre ng boses nito noong mag-asawa pa sila at magkasama sa isang bahay. Naninibago siya. Bigla niya naalala ang mga sandali na okay na sila. Nung may sakit siya na alagang-alaga niya. Ipinilig na niyang ulo upang itaboy ang mga nag-ala-alang yon. Hindi yun ang panahon nung pang magbalik tanaw siya sa kanilang nakaraan. Hindi yun ang pinunta niya. Sige, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Tungkol ba kay Noah? Sa custody niya ba? Usisa kaagad ni Kenji na pilit na maging friendly ang boses upang hindi matakot sa kanya si Britney na nakikita na niya sa bawat galaw nito. Puno yun ng pangambang mabilis na rin ngayong basahin sa mukha nito. Yun lang ang dahilan na nahimigan ni Kenji na rason habang patuloy siyang kumakain kanina. Wala nang iba dahil hiwalay naman na silang matagal na para pag-usapan pa ang divorce kung sakali lang naman. O kung hindi man yun ay baka ang pag-alis na nila ng bansa. Subalit bakit personal na sasabihin niyo ni Britney sa kanya? Pwede silang lumipad ang hindi nagpapaalam sa kanya kaya malamang hindi nga rin yun. The custody of Noah is all yours. Basta kung sakaling magagawi kayo ng bansa ipapakita mo siya sa akin. Hindi mo siya ipagdadamot. Hindi ko naman palaging hihilingin na makita siya. Kung papalarin ay ako mismong pupunta sa inyo sa Malaysia upang bigyan siya ng oras na makasama. Kung papalarin lang. Parang nanuyong lalamunan ni Britney nang muli itong magsalita na para bang ibinalik siya sa nakaraan nila. Natatakot siya na sabihin ditong tungkol sa divorce. Na siyang tunay na pakay niya. Kinakabahan na rin. Paano kung bigla niya itong malakas na sigawan kagaya noon na para bang bingi siya? Matitrigger ang anxiety niya noon at ang takot na matagal niyang inilaban at iginapang na mawala. Yun lang naman ang hiling ko. Hindi naman siguro yung kalabisan na mabigat. Tuloy ni Kenji na lalo pang naging palaisipan sa kanya ang biglang pagpunta doon ni Britney upang kausapin lang siya. Yun lang. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay hagip ni Britney ang dalawang binti ni Kenji na nakaunat. Minsan pa'y naisip na mapanghusga niyang utak na baka nagpapanggap lang ito na hindi makalakad.
Pero imposible naman din yon dahil mahal na mahal itong kanilang kumpanya. Walang dahilan para gawin niya yon, ang umaktong paralisado para lang makuha niyang atensyon ng lahat na nasa paligid niya. Saka bakit ito magpapanggap? Anong makukuha niya? Wala, saka idagdag pang magulang itsura. Hindi tungkol sa custody ni Noah ang pinunta ko dito. Tugon ni Britney na hindi na magawang tignan ang mga mata niya si Kenji. Natatakot siya na baka makita niyang muli ang nanlilisik niyang mga mata dati. Naburo naman ang mga mata ni Kenji kay Britney na bagamat medyo nakayuko ay kitang-kita niya pa rin na parang walang pagbabago sa kanyang mukha. May konting lines man na nadagdag sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi yun mapapansin kapag hindi siya tititigang mabuti. Siyempre, mas maaliwalas ang mukha nito ngayon kumpara noong huling eksena nila sa hotel sa Paris, kung saan ay sinaksak siya nito ng kutsilyo sa dibdib. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan may natamong sugat. Pakiramdam niya nagbalik sa kanyang kirot noon na ayos lang dahil alam niya na deserve niya rin naman ang lahat. Hindi niya malilimot ang galit na nakarihis sa mukha nito na ngayon ay hindi niya na mabanaag sa mata. Ano kayang gagawin ni Kenji kapag nalaman niya ang pakay sa kanya ni Britney? Ibigay kaya niya ang bagay na ito sa asawa? Dito na ba tuluyang mapuputol ang pagiging mag-asawa ng dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.